Happy New Year! Pero kumusta naman ang wallet mo? May laman pa ba o puro emotional damage na lang ang natira? Aminin natin, pagkatapos ng saya, kainan at bigayan, heto na tayo, balik sa real world. Ang tawag dito ay financial hangover. Masakit sa ulo pero mas masakit sa bulsa. Kung ang kwento ng taon mo ay nagsimula sa ubus biyaya, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Marami sa atin, pet sabi peligro agad ang bungad ng taon. Pero dito sa channel na to, bawal ang nega. Ang kailangan natin ay diskarte. Today, ituturo ko sa inyo ang 5-step wallet detox para makarecover ka agad sa gastos. Kahit simot ka ngayon, tutulungan kitang makabawi. Handa ka na bang mag-reset? Tara, pag-usapan natin yan. Welcome back sa Pera Thoughts. So, ano ba itong wallet detox? Isipin mo na lang parang diet to. Diba pagkatapos ng Pasko, feeling mo ang bigat ng katawan mo kasi puro lechon at salad ang kinain mo. Ganon din sa pera. Ang wallet detox ay ang pagtanggal ng mga toxic sa finances mo para maging healthy ulit ang cash flow mo. This is not a punishment, okay? Ito ay isang reset button. Kahit pinapanood mo to ng January o March o kahit anong buwan na feeling mo financial failure ka, gagana ang steps na to. So ilabas na ang notebook at ballpen. Simulan na natin ang Step 1. Step 1. Harapin mo ang multo. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga walang pera, denial. Ayaw tignan ng bank account kasi natatakot madismaya. Pero tandaan mo, you cannot fix what you do not face. Gumawa ka ng status report. Ilista mo sa isang papel. Una, magkano exactly ang meron ka ngayon? Nasa wallet man o nasa GCash o nasa bank? Pangalawa, magkano ang total na utang mo or bills na dadating this month? Pag nakita mong negative ka, huwag kang iiyak. At least ngayon, alam mo na kung sino ang kalaban. Ang clarity ay power. Kapag nakasulat na yan, hindi na yan nakakatakot. Problema na lang yan na kailangan ng solusyon. Step 2. Tapalan ang mga budget leaks. Ano yung mga budget leaks? Ito yung mga gastos na di mo namamalayan pero unti-unting kumakain ng budget mo. Parang anay sa bahay. Saan ka ba nadadali? Sa mga subscriptions na nakalimutan mo pero auto-debit pa rin? Sa delivery fees dahil tinamad kang magluto? O sa araw-araw na mahal na kape? Para makarecover ang wallet mo, kailangan mong tapalan ng mga butas na to. Gawin mo to ngayon. Una, i-audit ang iyong monthly subscriptions. Kung hindi mo nagamit last month, i-cancel mo na. Sayang ang 200 pesos. Pangalawa, iwasan muna ang convenience buying. Kung kayang lakarin o kayang lutuin, huwag na magpa-deliver. At pangatlo, i-apply ang 24-hour rule. Bago ka bumili ng kahit anong bagay na want lang, magpalipas ka ng 24 hours. Usually, mawawala din ang urge na gumastos. Step 3. Kung walang cash, gumawa ng cash. Tignan mo ang paligid mo. Yung sapatos na binili mo last year na hindi mo naman nasuot, yung regalo sa'yo na hindi mo trip, yung lumang gadget na nasa drawer lang. Pera yan na natutulog. I-post mo sa FB Marketplace o Carousel. Ang tawag dito ay liquidation. Yung kalat sa bahay, gagawin nating pangtawid gutom o pambayad sa credit card. Hindi mo kailangan ng maraming gamit. Ang kailangan mo ngayon ay liquidity o cash. Be ruthless. Kung 1 year mo nang di ginamit, benta na. Wait lang, nakakahinga pa ba? Kung nakaka-relate ka sa struggles natin, pahit naman ang like button sa baba. Sign yan na handa ka nang bumawi this year. At kung hindi ka pa subscriber, mag-subscribe ka na dito sa Pera Thoughts para sabay-sabay tayong yayaman this year. Okay, balik tayo. Step 4. Activate survival mode. For the next 30 days, needs lang muna ang bida. Walang milk tea, walang sine, walang food delivery unless emergency. Balik tayo sa basics. Luto sa bahay, baon sa office, commute. Isipin mo na lang nasa training camp ka. Temporary lang to. Tinitiis natin ang luho ngayon para makarecover ang finances natin bukas. Ang goal natin, stop the bleeding. Every 100 pesos na matitipid mo sa kape, 100 pesos yan na pambawas sa utang o pandagdag sa ipon. And finally, Step 5, the micro-ipon. Sabi ng iba, wala na nga akong pera, paano pa ako mag-iipon? Dito papasok ang diskarte.
Kahit gupit ka, subukan mong magtabi kahit barya, kahit 20 pesos o 50 pesos lang kada araw. O yung sukli mo sa jeep, ilagay sa alkansya. Why? Dahil sa psychology ng pera, kailangan mong maramdaman na may control ka pa rin. Seeing your savings grow kahit mabagal gives you hope. It breaks the cycle of being broke. Sinasabi mo sa sarili mo na kahit gipit ako, kaya ko pa ring magtabi. That mindset shift, yan ang magpapayaman sa'yo ngayong taon. So, recap tayo. Una, harapin ang resibo or damage assessment. Pangalawa, tapalan ang mga budget leaks. Pangatlo, magbenta ng mga gamit na hindi na ginagamit. Pang-apat, mag-survival mode budget. At panglima, simulan ang micro-ipon. Ang pagiging simot ng wallet mo ngayon ay face lang yan. Hindi yan ang whole story mo. Ang importante, anong gagawin mo after? Kaya mo to. Nakasurvive ka nga sa past challenges mo. Ito pa kaya? So, tinatanggap mo ba ang challenge na ito? I-claim na natin yan. Huwag kalimutang i-share to sa tropa mong kailangan din ng financial rescue. Again, this is Pera Thoughts, reminding you, it's not about how much you have, it's what you do with what you have. Diskarte lang. See you sa next video. Ingat!